Hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. So yung mga na miss out nyo hong episode, pwede nyo hong hanapin dyan at mapakinggan pong muli at mapanood. So yung atin pong announcement, meron ho tayong promo package. Malilibre nyo ho ang check-up plus malaki ho ang madi-discount ninyo. Sa package ho ng detox and blood cleansing, meron ho tayong package na may vector scan, meron din hong wala. Depende ho sa budget ninyo. Plus yung atin hong IV laser, which is isa ho yan sa machine na ginagamit natin for blood cleansing. So, pinaka-latest po ang ating laser from Russia na tricolor po, no? Yung mga sinauna ho, luma na ho, yung red light lamang. So, ang red light po natin is for chi and circulation. Blue light is for cyst and tumor and also to kill all kinds of germs. And the green light is for oxygenation and also boosting the immune system. So, naka-almost 50% discount po ang ating laser IV. And i-take advantage nyo ho ito kasi ho until supply last. Pag naubos na ho yung needle, wala na po tayong promo. And ilang araw pa lamang ho, marami na ho ang nag-prepaid ng laser. Makiagaw na po kayo para hindi ho kayo maubusan. Napakagaling ho ng laser na yan kahit yung mga may manas, may varicosities, naiimpis ho yan, and mga bara sa puso. So, very useful po yan. So, wag ho magpaubos. Daig ho ng maagap ang masipag. So, ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa heart failure. So, ano ba yung sinasabing heart failure? So, ito ho is also known as congestive heart failure or CHF. Pag sinabing CHF, yun ho, congestive heart failure. Isa ho itong chronic medical condition wherein the heart is unable to pump blood effectively para ho emit yung need ng katawan. So, iba naman ho yung katulad ng heart attack. Kasi ho, sa heart attack, barado ho yung coronary arteries na nagsusupply sa heart. Mas malala po ang heart failure kasi yung mismong puso ho, yung heart muscle, yung valves ng puso, hindi na ho effective yung pagpapump niya. Di ho ba pag nagpump ang heart, dapat ma-eject niya ho yung blood puntang different parts of the body. Kumbaga ho, wala nang lakas. Kaya nagpapump ho siya pero wala na ho masyadong napapump na blood. Kasi ho, hindi na effective yung pumping capacity ng ating puso. So, mas malala ho ito. Ito ang pinakahuli ho, kumbaga nasira na ang puso ng tao. And isa ho sa i-emphasize ko is what? Yung mga na-pulmonya ho. So, pwede ho kasing magkaroon ng heart failure ang pasyente through chronic causes, but pwede rin hong acute. And ang pinakamabilis hong sumira ng puso is what? Infection. Infection po. And alin sa infection? May pasyente ho kaming ganito, matandang babae,
nagsasarili din ho kasi ng kanyang treatment. Ang sabi ko, may pulmonya, mag-injectable treatment. Ang gusto ho mag-oral. Ayun, di nasira ang puso kasi hindi naman ho kaya ng oral. So ngayon ho, sisinghap-singhap ang hinga, nagkamanas ang binti, labored breathing, ayun. So anytime ho, pwedeng mag-go ang ganyan. And Ayaw naman siya i-admit sa hospital, di ba? ayaw, kasi sa veterans, i-admit ka pag yung Grabe ka. pero yung walking ka pa, hindi pa kayo. Kasi marami hong gustong magpa-admit yung ospital ang Kasi umaayaw. Kasi pagka may pneumonia kayo, ang blood collateral ng lungs and heart, magkarugtong lang po yan no? So, sa umpisa ho, nasa lungs lang yung bacteria and virus. Later, pag nakatawid ho yan sa puso, sisirain niya ho yung heart muscle and valves ng puso, making it, yung pagpapump niya, hindi na ho effective para i-push yung blood nyo throughout the body. Pag hindi pa ho sira ang puso ng pasyente, ang oxygen ho hindi pa bababa. Yung heart rate lang ho ang bibilis. Kaya ho labored breathing ang pasyente. Pagka ho nasira na ang puso, mabilis ho. No? Bababa na ho ang oxygenation yan sa pulse oximeter. And sa clinic ho, ang tinatanggap namin yung nasa 92 lang. Below 92, hindi na ho namin tinatanggap. Kasi pag nag-below 92 yan, hindi magbi-below 92 ang oxygen mo kung wala kang pneumonia. Pwera na lang ho sa mga emphysema, no? Oras lang ho kasi ang bibilangin pagka ho nag-below 92 kayo. Hindi na ho yan abutan ng ilang araw. Marami na ho kaming nakitang ganyan. Nag-below 92 ho, makita nyo 88, mamaya 84 na lang, 60, 40, 30, hanggang sa wala na ho, no? Very critical ho. Ang dali-dali hong makakos ng heart failure ang pneumonia. Kaya wag niyo hong binibiro ang pneumonia. Pag sinabi ko ho sa inyong may pulmonya kayo, may pulmonya ho kayo. Maniwala kayo kay hindi, magpagamot kayo sa amin or hindi, the pneumonia will still progress. Pag umabot ho kayo sa sisinghap-singhap na lang kayo, bumagsak ang oxygen nyo, matigas ang ulo, ayaw magpagamot, saka nyo ho ako maaalala na tama pala ang sinabi ni doktora, no? Okay. Alin ho ba ang mas gusto nyo? Yung sharp yung doktor nyo, wala pa kayong simptomas, alam nang may pneumonia kayo, o tiningnan na kayo ni hindi na-discover may pneumonia pala kayo. Chinek up na kayo, nakailang doktor na hindi alam na may pneumonia kayo. Nung malala na ho kayo, may difficulty of breathing na, bagsak ang oxygen, tsaka palang malalaman na may pneumonia kayo. Ganun ho ba ang gusto ninyo? Hindi ho ba ang gusto ninyo yung naaagapan ho kayo? Kaya ganito, ulitin natin. Kung magpapacheck up ho kayo, dapat willing kayong magpagamot. Kung gusto ho, check up lang, pero hindi naman ho gustong magpagamot, wag na hong magpa-check up. Kasi sayang lang yung effort ninyo ng pagpapacheck up. Kaya nga ho kayo nagpapacheck up para kung may karamdaman ho kayo, maiayos agad at hindi na ho lumala. So, wag ho mas marunong pa sa doktor. Pag tigilan si Dr. Google. Ayan, yung mga nagdo-Dr. Google ho, alam niyo ho, ang short o small knowledge, dangerous po yan. Basa ho kayo ng basa ng paunti-unti, puro konting information, pero hindi nyo naman ho alam ang punot dulo. Patsi-patsing kaalaman lang ho yan, no? Mas alam ho yan ng doktor kasi nag-aral lang 10 taon plus another 3 years, so subspecialty. Kaya pag mas marunong pa sa doktor, gagamutin nyo na lang ang sarili ninyo, no? Wag na ho magpa-check up. Marami ho kasing pasyente matigas ang ulo. Tapos babalikan ka pag sisinghap-singhap na lang, wherein hindi mo na rin naman sila kayang tanggapin dahil it's too late. Pang-ospital na ho yung body condition nila. And ang type ng heart failure po, merong systolic heart failure, meron hong diastolic heart failure. So sa systolic heart failure po, yung ability ng heart to contract, yun po ang weaken, kumbaga humina. Sa diastolic heart failure, yung heart's ability naman to relax and fill with blood is impaired.
Di ho ba pag yung unang numero ho, halimbawa 120/80, yung 120 ho, yun ang systolic ninyo. So, nakakontract ho ang puso ninyo dyan, nakasikip. Kumbaga sa kamao, nakasuntok. So, diastolic heart failure, pag diastolic ho, yan ho yung ilalim ng 120, yung 80. So, yung diastolic ho, yan yung bubukan na ho, magre-relax yung heart, papasok ho yung blood. Dala ho ng blood ang oxygen and nutrition. Ngayon, sa kaso ho ng may heart failure, hindi pa ho napupuno ng blood, ipapump niya na uli. Hindi ho nakukuha yung tamang oxygen kasi ipapump na uli. Kaya ho ang pasyente kapos ng hininga, bagsak ang oxygen. And ang causes po ng heart failure, may CAD, no? Coronary artery disease. Of course, yung taong high blood, yung taong may heart valve problem, yung taong may cardiomyopathy, at yung may mga pinanganak na hong may congenital heart defect and more. But of course, the most common sa chronic ho is high blood pressure. So, pwede ho kayong mauwi sa heart failure later. How? Pagka high blood ho kayo, hindi ho kayo umiinom ng maintenance or umiinom man kayo ng maintenance, hindi ho sapat para maipasok nyo sa normal ang BP ninyo. Siyempre ho, yung puso, pag masikip ho yung arteries na pagpapasukan niya ng blood, more effort po. Mas malakas ho ang pumping na ginagawa ng puso para niya lang ho maipasok sa masikip na arteries yung blood. Yan ho ang trabaho ng heart eh. So, pagka ho palaging ganun, persado ang puso sa pagpapump dahil masikip kasi high blood, no? Magha-heart enlargement po ang pasyente, no? Pag nag-heart enlargement po ang pasyente, syempre ho, lumaki na yung puso, mas mabigat na rin ho siya. Hindi na ho siya kasing efficient ng dati. Hanggang sa siyempre ho, yung heart muscle na yan, nagkakaroon ho ng wear and tear. Kumbaga ho, yung mga muscle string na yan, para hong sinulid, napuputol yan isa-isa hanggang sa sira na ho yung heart muscle. Pag ang heart muscle po ang nasira, pati valve ng puso, irreversible po yan. The most common ho sa chronic cause is hypertension. Sa acute cause, it is pneumonia. At tandaan nyo ho, ang puso ay isang organ which is very important na hindi ho nasa-cell repair yan. Pag sira na ho yan, sira na. That is irreversible. No? Common symptoms, of course, may shortness of breath. Siyempre, pagka ho may heart failure, kapuso ang hininga, fatigue, yung itsura hong labored breathing, no? Umaangat ho ang dibdib pagka ho nag-i-inhale, exhale. So, labored breathing ho yan. Normally, ang tao, nag-i-inhale, exhale ka, pero yung chest mo, hindi umaangat. Pagka ho umaangat, sa kada inhale, exhale, labored breathing po ang tawag namin dyan sa medisina. Or swelling ng legs. So, ang may heart failure po, may manas sa binti, or sa ankles. Or minsan ho sa abdomen, hindi lang ho sa legs. Minsan ho, may ascites. Ayun ho, mas mabilis ang heart rate. Increase ang heart rate. Ang symptoms ho, of course, may vary in severity. Case to case ho yan, from person to person. Pwede rin hong mag-abdominal breathing. So, yun ho bang inhale, exhale, dapat dito lang sa chest. Pero ho, minsan, pati tiyan kasama. Pag nag-i-inhale, exhale, we call it abdominal breathing. No? So, hindi ho normal yun. Of course, ang diagnosis ho, typically involves, siyempre ho, number one, physical examination. No? So, and actually ho, observation sa simula. Sa vital signs pa lang ho ng pasyente, makikita nyo na yung BP, mataas, respiratory rate, mabilis, yung heart rate, mabilis din ho. Pag tiningnan nyo ho ang pasyente, umaangat ang dibdib sa kanyang paghinga.
And pag tiningnan niyo ho ang binti, may manas. Pag tiningnan niyo ho ang abdomen, minsan may tubig din. Iyan ho ang itsura ng may heart failure. And pag inoscultate niyo ho yan, may may crackles, no? Bakit may crackles? May tubig ho sa puso. Kaya nga ho, congestive heart failure. Isa ho sa treatment na pinaiinom sa pasyente is diuretics. So, lalo na ho, pagka inaatake ang may CHF, emergency sa hospital. Binibigay ho dyan para maibsan yan is yung furosemide ho, pampaihi. Ayan ho ang magic dyan. Furosemide, yung mga ACE inhibitor, no? So, yan ho ang binibigay. Yung mga andulo ho pril. So, ACE inhibitor and diuretics. Kailangan ho yan pagka ang pasyente hirap na hirap huminga. If the case is congestive heart failure. Plus, binibigyan ho ng metoprolol pampabagal ng heart rate. Kasi lalong masisira yung heart pagka hindi na slow down yung heart rate ng pasyente, no? Blood test, imaging test like 2D echo, minsan angiogram, no? Sabi ko nga sa inyo, kung ayaw niyo ho ng invasive, magpa-vector scan ho kayo. Wake up call para doon sa mga pasyenteng ayaw mag-maintenance. So, lately may pasyente kaming may anxiety, no? So, takot na takot hong uminom ng mga maintenance, no? So, ang BP ho 190 yung unang punta sa amin. Tapos, atubili pa ho siyang mag-take ng maintenance. Hindi daw ba masama yung maraming chemicals na iniinom? Baka daw ho masira ang kanyang kidney. Sabi ko sa kanya, mas masisira ang kidney mo pag yung high blood pressure mo ay hindi natin naibaba. Kasi sikip na sikip yung mga arteries mo doon, yung capillaries mo sa kidney, kasi nga high blood, nakakontract yan. So, hindi makadaan yung blood, masisira yung kidney mo, no? Minsan ho kasi ang pasyente, ayun na nga, kababasa na sa Google na mamaliho, naiisip lang nila yung kaunting side effect ng gamot. Hindi nila naisip na pag high blood ka, lalong masisira ang kidney mo dahil hindi makadaan yung blood flow. Kasi nga ho, gasinulid lang ho ang nephrons ng kidney. Mas malaki ho ang benefit kesa sa iniisip ninyong side effect. Kaya ho, sumunod sa doktor. So, alam ho ng doktor ang mga gamot na malakas ang side effect. Hindi ho magbibigay ang doktor ng gamot na mas malakas ang side effect kesa sa benefit. Yung mga pang high blood hong yan, di ho ba may mga tumanda na sa maintenance? Wala naman ho side effect na nangyari. Ito hong mga anti-cholesterol, kahit na nga ho may konting side effects sa liver and also sa muscles, we allow na i-take yan ng pasyente kasi ho, yung danger ng lipoprotein A. Meron ho kasing mga pasyente na mataas ho yan, lipoprotein A, kahit na ho maganda ang diet. Kasi ho, hindi yan nakukuha sa magandang diet. Yan ho ay nakukuha sa genes. So, namamana ho. Kaya ho, pinaiinom yan kasi just in case meron ka hong lipoprotein A na mataas at hindi mo alam na ibababa rin ho yan ng anti-cholesterol medication. Ngayon ho, magpa-vector scan na ho kayo now na. Habang may promo kami. Bakit? So, makikita nyo ho early kung ang puso ho ninyo may mga bara at kung yung heart muscle ho ninyo ay may mga germs, kung yung ugat nyo ho ay may mga atherosclerosis. Kasi ho, pagka early catch ang sakit, naaagapan pa ho yan. Huwag na ho tayong umabot sa heart failure na. Kasi ho, irreversible na ho yan. Hindi na ho maibabalik ang sira ng heart muscle at sira ng valve ng puso. Pag sira naman ho ang valve ng puso ninyo, pag inoscultate namin kayo, may murmur kaming naririnig. Nagba-backflow po yung blood. Instead na ang punta ho ng blood pa forward, umaatras ho. Kasi
yung valve na pangsara, sira na po. No? So, hindi niya na nahaharang. Kaya may tendency mag-backward ho yung dugo. No? Kaya, ayan ho, naririnig ng doktor yan sa stethoscope. Kahit walang ECG, kaya it is very important na ang doktor ho nag-o-auscultate ng likod for the lungs and ng harap para sa puso. And maririnig mo rin kung may irregular heartbeat ang pasyente. Hindi ho pwede na halimbawa ang chief complaint is sikmura. Dahil lang sa sikmura ay hindi ka nag-auscultate ng lungs and puso. Yung pala may problema sa puso, may pulmonya ang pasyente. Bilang doktor, obligasyon mo na pag dumaan sa iyo ang pasyente, makita mo ang lahat ng dapat abnormal ho. Kasi kahit ho halimbawa hindi nyo specialty, kasi sino magre-refer doon? Kung hindi nyo specialty pero nalaman yung may problema sa puso, nalaman yung may pneumonia, refer nyo sa pulmo and cardio. And ayun po, just in case na may problema ho, bara sa puso, problema sa heart muscle, may protocol ho tayo dyan, huwag nyo na hong hintayin na sira na ho ang puso bago kayo magpagamot. Kasi ho, hindi na ho nagagamot ang heart failure pagka ho sira na. Because the heart is an organ na hindi na ho nasa cell repair at irreversible. IV? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Ang po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Lagnito 872. Good PM, Doktora. Ano po ba pwede pang gamot sa may fatty liver? Okay, so ganito ho. Kailangan muna ho nililinis ang atay. So cleansing plus nourishing. Hindi ho pwedeng nourishing lang. Kadalasan ho kasi ang ginagawa umiinom lang ho ng sustansya o bitamina para sa atay. Useless po yun kasi pag may fatty liver na ho kayo, congested na ho ang liver, kumbaga punong-puno na ho yan ng stones. We call it intrahepatic stones kasi nasa atay pa. But it is the same stone na malalaglag ho sa abdo ninyo. Pag nasa abdo na ho, ang tawag gallstone na. So, saka lang ho malalagyan ng bato yung abdo pag napuno na ho yung liver. Sa may fatty liver ho, puno na ho yan ng intrahepatic stones. So, wala hong space na paglalagyan ang sustansya o bitamina nyo sa atay. Kailangan ho mailabas muna ang mga stones both sa gallbladder and liver bago ho tayo mag-inom ng sustansya sa atay. Yan ho, effective talaga. Kaya ho kadalasan, ang fatty liver hindi na ho nila nare-reverse. Fatty liver is fatty liver. Pa-deteriorate ho, papuntang cirrhosis. While pagka dinetox mo ho at nilinis mo ang liver, maibabalik pa ho yan sa normal liver. So, detoxification first before nourishing the liver. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay ba mga numero? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na rin ho ng detoxification, blood cleansing program, and vector scan. So, ngayon ho, naka-promo ho tayo, malaki ho ang discount na makukuha ninyo, plus libre na ho ang check-up ninyo pag kumuha ho kayo ng package ng detox and blood cleansing. Meron ho may kasamang vector scan, meron hong walang vector scan, depende ho sa budget ninyo. And yung atin pong laser IV, which is isa ho yan sa ating blood cleansing machine,
naka almost 50% discount po tayo, and agapan nyo ho ito kasi until supply last. Pag naubos na ho yung needle namin, wala na ho tayong promo. And laser is very, very effective po yan, no? Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.